mga kamamaw, break time ko. Tingnan mo naman mga kamamaw. Grabe. Tingnan mo ang snow. Grabe mga kamamaw, lakas. Kumbaga sa Pinas parang bagyo. Oh, grabe oh. Wala pa kanina yan. Tiyan mo naman sa paa ko. Mga kamamaw, maaga pa lang yan. Paano pa kaya mamaya mga kamamaw? Grabe. Yan. Kaya ingat-ingat po mamaya sa mga pagdadrive tsaka yung mga sasakyan nyo. Make sure naka-start talaga ng maayos palagi para hopefully si Jacob yung sorry, yung sasakyan ko is mandar mamaya. Grabe. Ayoko mag-park dito sa may gilid nito ng ano namin dito sa may harap. Kasi yung snow galing dyan sa taas mga kamamaw. Sa bubong. Kaya talaga napakataas ang snow. Minsan hanggang lagpas tuhod to mga kamamaw mga abutin nito. Grabe. Ingat po tayo lahat mga kamamaw sa pagdadrive. At kung maganda pa rin, kung wala ka namang pasok, mag-stay ka na lang sa bahay. Grabe mga kamamaw. Yan, tingnan nyo yung tsura ko kamamaw. Sandali lang ako lumabas. 5 minutes lang ako, sinilip ko lang yung sasakyan. Tingnan mo, grabe. Puno ng snow. Yan, kaya talagang ingat-ingat sa pagdadrive. Mamaya, pag uwi natin, ilalagay ko yung camera sa harapan para makita nyo yung itsura ng labas ng kalsada. Talagang delikado. Tsaka okay na rin na ilalagay ko yung camera sa harap para at least may ano tayo, may kopya tayo ng camera habang nagdrive. Baka mamaya merong mangyari or something na gano'n, meron tayong ano, may backup tayo na may kopya tayo ng ano, nung scene. Kasi wala nga akong camera ngayon eh. Kaya advisable talagang magkaroon ng dashcam. Wala pa akong dashcam. Hindi ko naman malagyan kasi nga medyo delikado din sa, alam mo naman sa lugar natin, baka mamaya mapagtripan yung dashcam, mabasag na naman yung salamin. Yun ang reason bakit di ko nilalagyan ng dashcam. So yun mga pahinga muna sandali, naka-break ako. Then mamaya pag uwi ko, ayan, iano natin para makita nyo yung kalsada mga kamamo. Lalo na sa Pilipinas, makita nyo kung anong meron dito sa Canada pa nagwi-winter. Yung iba kasi kadalasan akala nila maganda yung snow. Hindi, maganda ang snow sa picture, pero pag yung araw-araw mo siyang kasama, parang kalbaryo din minsan. Mahirap din talaga mga kamamo yung may snow. Di katulad nung malamig lang tapos walang snow, madaling mag-drive. Eto, malamig na, mahirap pang mag-drive, lalo katulad yan. Ang kapal ng yelo sa labas. Yan, kapal. So balahaw ka dyan. Buti na lang malaki yung sasakyan natin, di tayo mahirapang magano. Lalo pag mga kotse, yun ang mga nababalaw sa kalsada. So for sure, sa balita maririnig natin maraming nakastock na sasakyan sa labas mamaya. Titingnan natin mamaya pag uwi. Makita natin yung itsura ng kalsada. Hopefully sana walang nangyaring masama sa mga tao nagdadrive sa labas. Kaya advice talaga, wag mo nang lumabas kung wala naman kayong trabaho. Magstay na lang kayo sa bahay para safe kayo. And mga kamama, may 10 minutes pa kasi may last break pa ako eh. May 10 minutes pa ako bago ko mag-out. Pakita ko lang sa inyo mga kamama yung itsura na ng labas. Grabe mga kamama. Grabe. Yan no? Oh. Grabe, ganyan kataas oh. Oh. Mga kamamaw, isang araw pa lang yan mga kamamaw. What more kung magdire-diretso mga kamamaw yung snow, snow hanggang bukas yung ulan ng snow. Grabe oh, ang taas oh. Yan, ngayon alam nyo na mga kamamaw gaano kahirap ang winter dito. Katulad yan, pagod ka na sa trabaho, pag out mo, isa-shovel ko pa yung bintana ng sasakyan ko. Hindi. Oh, grabe, lumubog. Lumubog ako. Oh, nakalubog na yung hanggang na, lagpas na ng sapatos ko. Ayun, namatay na yung sasakyan ko, i-start ko ulit. Ayun, umilaw doon, inis pa na yung kamamaw. Kailangan kong start dahil mamaya malamig sobra sa sasakyan. At the same time yung makina kasi baka masira yung yan, umilaw na makina sa sasakyan natin, baka masira mga kamama pag hindi natin. So ayun mga kamama, ayusin ko na yung gamit ko, tapos pag out ko, sasabel ko pa yung bintana ng kotse. Ayun mga kamama, uwi na tayo. Grabe na din. Pasensya na mga kamama, minsan naubo kasi nachuchoke ako pag lumalabas talaga ako. Pag pumapasok yung hangin ng
lamig. Ano? Grabe. Hanggang bukas pa doon ng umaga tong paulan-ulan na to. Ayun sila Mark ko. Shovel na sila. Di makakalabas eh. Kaya maganda pa rin na pwestuhan ko. Naisipan ko doon talaga ilagay kasi ang hirap mga kamamaw. Ang hirap pag dito ka nagpark sa gilid oh. Di ka na makakalabas dyan. Dati na-stuck ako ng 2 oras yan. Pero yung pagod ka na sa trabaho. Nag-shovel ako ng 2 oras. Kamamaw ito. Katulad niya no. Grabe. Sana itong sa Jacob eh. Hindi tayo pahirap. Jacob ako ng Jacob dun sa sakin. Nasanay kasi mga kamamaw lahat ng kotse ko Jacob pinapangalan ko. Ito di ko na pinangalan ng Jacob dahil pangalan ng anak natin yung Jacob. Nalalabas. Yan. So far maganda naman yung pwesto natin, makakalabas tayo. Ano? Shovel ko lang yung bintana mga kamamaw. Yan na mga kamamaw, shovel muna. Yan o. Diba? Sabi nga nila, Canada pa more. Yan, namatay na yung ano, sasakyan. Yung ano, nakadalawang start na tayo. Grabe mga kamamaw. Hindi mo naman pwedeng hindi shovel yan mga kamamaw. Ang hirap kapain ng kalsada. Pero at least na-start na natin 2 beses. Hindi na tayo ano. Ay ng mga dapat nililinis yan yung mga salamin. Grabe. Taas oh. Lubog na yung almost tuhod ko. Paano mo di maganda-ganda yung naging pwesto natin sa ano parking natin. Gugutom na ako mga mamaw ah. Pag malamig talaga mga kamamaw, malakas makagutom din. Hindi pwedeng di-scrape. Hindi mo makikita yung ano salamin. Yan. Okay, okay na yan. Tagalin na natin yung mga malalaking ano. Yan. Nak, grabe. Oh. Tagang tuhod ko mga kamamaw yung yelo. Di ka naman pwedeng mag-shovel ng ano. Wala kang gloves. Paniguradong ano. Mananakit yung kamay mo sa lamig. So hindi pa rin tayo aalis dito. Palipas pa ang 5 minutes bago umalis. Ito. Yan. Ay nako. Mga kamamaw. Canada pa more. Start natin sa sasakyan. Kasi nag-start ng maayos mga kamamaw. Check engine siya kanina eh. Sabihin ko nag-start na maayos yung sasakyan natin. Tire pressure. Binombahan ko nga ito anis ni mga kamamo kanina. Binombahan ko na to. Matay lang. Binombahan ko na to kanina. Hindi siya katulad ng high-tech dati na sasakyan natin na ano na makikita mo kung anong salamin, anong gulong mo yung malambot. Dito hindi. Mga bukas na yung pwede natin. So
hyperlapse ko sana kasi nagahang. Huwag lang ano. Oh. Sana mga mama makauwi tayo ng safe. Buti na lang mataas na sa sakyan natin dahil kung kotse ito mga mama. Dito pa lang sa pag-atas-atas. Kaya pa na akong ano. Kaya hindi rin advisable mga kamama pag sa mga snow talaga ng lugar. Hindi rin advisable yung kotse lang ang gamit mo. Katulad yan mga kamama, makikita nyo sa isang part ng kalsada. Sobrang ano na yan. Sobrang taas na yan. Mahihirapan ng makaahon yung sasakyan. Yung SUV pwede pa yan, kaya pa. Pero yung kotse mga kamama medyo swerte na pag nakasurvive ka. Ang dami ko rin na-experience na tinutulungan namin dati sa may Hampton, yung kapitbahay sa may Hampton. Yung sa street namin yun, kasi hindi naman lahat ng street dito mga kamamaw ay nasa shovel talaga ng maayos. Lalo yung mga looban, hindi naman sinashovel yun. Hindi katulad ng mga normal na katulad nitong kalsadong mga regular na road na to, is may nagyaan talaga dyan. May nagsashovel ng snow dyan, pero yung sa mga looban hindi. Kaya pag yung kotse napunta doon sa mga looban na karamihan talaga nababalahaw. So kailangan talaga pag winter time may dala kang plywood para iipit mo yung gulong mo doon para makakasama siya. Kasi once na nag-rolling na yung gulong mo at humukay na sa snow, yun ang mahirap makalabas. Naalala ko tuloy yung lugar namin sa Hagonoy. Yung Hagonoy bahain. Pero isipin mo kung sa bahain sa dito, mas okay pa nga isipin yung bahain, kasi yung bahain pwede kang makagalaw hanggat hindi nakalubog ang tambucho. Makagalaw ka. Ito kasi pag talaga nabalahaw ka, talagang huhukay lang yung gulong mo sa sahig, pero hindi ka makakaalis. Sana mga kamama walang na-stranded at nakauwi lahat ng mga gamit sa trabaho ng safe. Yan yung vlog natin ngayon mga kamama is puro snow lang muna tayo mga kamama. Siyempre sa next vlog natin mga kamama, kumustahin natin si Hanabi. For na mga kamama, ito muna ang ating vlog for today para makita naman ng mga nasa Pinas experience ng mga nandito lalo na pagbibilang taas snow ng ganito. Natakbo ko 30 ang nakakaano kasi dito sa pagdadrive mga kamamaw is yung mga stoplight. Kung maabutan ka ng huwag mo nang habulin yung mga nag-blink na. Kaya mo minto ka na pag kasi katulad yan, di ka na rin nakabot. Katulad nito 4 seconds na lang, ba't ka pa hindi na ako aabot dyan. Hindi mo tayo nagmamadali pag uwi mo natin. Ayan. Pero usual kung wala tong snow, abutan ko yung 7 seconds kanina na lumabas. Pero ito mga kamamo, pag ganyang winter di ko na hinihintay. Ayan, abutan din tayo. Video tayo sa paligid kasi hindi man ikaw nadudulas. Baka may sasakay na malapit sa'yo na kaya yung camera mga kamamo nilagay ko sa harap, sa hindi nyo makikita sa harap. Nilagay ko naman sa harap para po siyempre purposes itong ginagawa natin. Swerte pa rin kayo mga kamamo dahil late na rin nag-snow. Ginawa rin nag-snow. 2 buwan tayong parang nalibre sa snow. So ngayon naman biglang bagsak ng malaking ganito. Kaya ingat-ingat din. Usually yung
visibility yung kalsada. Minsan talaga nagsisiro visibility dito, ang hirap mag-drive, pinakatapa mo dahil talagang halos wala kang makita. Ang makikita mo na lang is yung mga ilaw-ilaw na lang. Doon ka na lang magbabase, kaya dapat talaga nakabukas lagi ang ilaw mo para kahit pa paano yung mga makakasalubong mo or mga nasa harapan mo or nasa likod mo is makikita ka na may sasakyan. Pag walang ilaw, nako, delikado. Medyo pa nga dito kayo pa sa Calgary, grabe yung mga nagiging snow doon, mga kamama, halos kalahati ng bahay taas. Grabe, ganun kataas ang snow. Di pa naman experience sa Saskatoon yung ganun. Pero like, I don't know if I'm not mistaken, mga kamama, like 4 years ago sa Calgary, grabe yung kataas ang snow. Halos parang etong pickup truck ko, mataas pa dun yung snow, ganun kataas, mataas pa dun talaga, mga kamama. Snow naman na to ngayon, nakaibabaw pa siya, hindi pa siya talaga yung patuyo sa sahig. Ang hirap niyan, mga kamama, pag yung hindi na nalinis, no? Tapos biglang bumaba ng konti yung temperatura. Naku, mga kamama, naka-black ice nung kalsada. Ang point pa niyan, mga kamama, naka-black ice ang kalsada at nakahulma na yung snow ng gano'n. Ang mangyayari, parang magmumukhang racetrack yung kalsada pa nag-drive ka. Kaya gagawin mo, susundan mo kung yung mga dinaanan, yung mga naunang nagbakas ng gulong. Yun na mangyayari sa'yo, imbis na parang may malaki kang space para pwede kang makalipat ng kahit pakanti-konti na napihit ng konti ng sasakyan mo, hindi. Talaga magpapalo ka dun sa guhit ng tumigas na yan na snow. Yan, mga kamama, yan. Tawag dyan sa iba dyan ng parang First Nations. Mababait naman, mga kamama, iba. Pero syempre may iba din na parang normal na tao lang, mga pasaway. Pero sila, mga kamama, yun yung literal na talagang makikita mong nakatambay sa labas. Kahit gantong winter, lalakad yung mga yan. Ganun sila kaano. Kaya ang katawan ng mga yan, mga kamama, is malalakas talaga resistensya yan. Kumbaga, kahit parang in short, para silang mga igloo person. Ito katulad yung mga kamama, tingnan ko lang, may camera kasi anong to eh, may camera to start ready to yung camera. Hindi na lang matagal siyang matagal yung video niya bago mag-amber. Kasi ang layo pa natin mga kamama, nakasign na yung warning sign na mag-a-amber siya. Mamaya kung kaya natin na tayo sa may pinakabungan, biglang amber, tapos biglang mag-regaga. May camera dun, mga kamama. Bibiting pa rin pa tayo. Ito paano, pag madaling araw, mga kamama, smooth naman ang pag-uwi dahil wala masyadong sasakyan. Ang mahirap yan pag-crash car, tapos ganyan kataas ang snow. Siyempre dikdikan ng mga sasakyan, dikdikitan niya mga yan. Yung nakakatakot, mga kamama, sinasabi ko sa iyo talaga. Ito na lang, nakakalahati na tayo ng kasi ako talaga pag nag-drive ako, standard tayo sa pag-drive. Saka yung kapal ng snow na yan, mga kamama, akala mo okay yung tapak-tapak mo, katulad yung mabagal yan, hindi mabagal. Pag pumreno ka dyan, mga kamama, papasok sa preno yung
Kaya minsan maraming beses ako na experience ko yung biglang ganyan, tapos biglang ano nga yun, sa stoplight yung biglang nag-a-amper na ganun. Pag preno mo kasi mga kamamaw, kumakain yung preno. So pag kumain yung preno, hindi mo na siya matatapakan kasi nakapasok na yung snow sa loob. Mangyayari niyan, mag-i-skid ka. Eh paano kung ang inaabot ka nga sa stoplight is wala ka pa sa gitna, kalahati ng mismong kalsada para makalipat ka. So sulubsub ka doon. Kaya dapat ang style ng tapak ng preno is tapak, tapos pag nakita mo kumain yung yelo, bitawan mo, tapak ka uli, pakonti-konti, wag mo sasagad ng preno kasi pag sinagad ng mga kamama, mag-i-slide talaga yung sasakyan. Kaya sige mga kamama, at pag-ilo mo na itong drive, I'll get back. Yan, dito na tayo sa bahay mga kamama, pero hindi pa nagtatapos ang ating gagawin dahil maglalabas pa ako ng basurahan mga kamama. Taso, snow. Buti na lang yung parking ginawa ko, minarkahan ko ng ano, yung ano ng gulong, nagbalik-balik ako mga kamama para bukas hindi ako mababala ako sa ilalim. Kasi kadalasan yung ilalim, pag napuno ng snow yan at umabot doon sa ibabaw ng ano mo, ng sasakyan mo, ang problema nun mga kamamaw, makakagalaw nga yung gulong mo, pero kung kumbaga para bang magmumukha kang nakapatong yung ano, nakapatong yung sasakyan mo sa snow, hindi rin siya kakaalis. Ito hindi pa tapos, sasabil ko pa tong harapan ng bahay namin. Matindi mga kamamaw, matindi yan. Babawas tayo ng konting snow dito sa may harapan ng bahay namin dahil si Mrs. Iniingatan ko si Mrs. baka mahirapan maglakad. Pero itong dulas, hindi ito madulas mga kamamaw. Ang ano lang na ito for sure is ang problema lang dito sa ano, hindi siya madulas, kaso para yung lakad mo para kang pipilay-pilay. Ayun, minarkahan ko yan para makakalabas ako bukas, kasi kung aabutin ito hanggang bukas, mapupuno yung ilalim niya. So kunin ko pa yung shovel, ko yung harapan ng bahay namin. Di ba mga kamama, isipin mo 10 hours ka na nagtrabaho, pag snow time may dagdag ano pa, may extra trabaho ka pa pag uwi mo. Yan. Saka sa mga bahay dito, yung harapan ng bahay mo, yung paligid ng bahay mo, ikaw magsasabit mo. Ano yung responsibilidad mo yung pag hindi mo na shovel yun, hindi kang magbayad ng multa. Kukuha tayo ng pakuha ng cellphone mga mama, shovel. Dahil patungan ng cellphone natin. Bawasan tayo. Yan, nakita niyo na mga mama, kapagod.
Sana mga kamamaw na-enjoy nyo tong pagsashabil natin ng snow. Ayan mga kamamaw, tingnan ako, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.